Alam nyo mga kapatid, dati ang Imisinay, hindi po yan nagbabalita sa ekonomiya ng bansa. Ngayon po nagbabalita na po sila yung ekonomiya ng ating bansa. Ngayon, tinatalakay po nila doon sa kanilang network yung pangako daw ng presidente, na sana daw ang pangako ng ating presidente. Tandaan nyo mga kapatid, kung kayo nanonood nung panahong tumatakbo po si Pangulong Presidente Marcos, hindi po siya nangangako, kundi nangarap po siya. Ang pangarap po niya, magiging sapat ang pagkain ng sambayanan. Nangangarap po siya na mapababa ang presyohan. Pero hindi po siya nangako. Lalo na yung tinalakay ni Harry Roque, yung ating mga needs. Pagkain, yan ang sinasabi ni Harry Roque, na nabudol daw siya o binudol daw tayo sa pangako ng ating presidente. Tandaan niyo po mga kapatid, walang ipinangako po ang ating presidente. Nangarap lang po siya. Ang pangarap po niya. Sa isang banda, isa pong kahangalan po yun kung ang ating pagkain o ang ating pangangailangan iaasa po natin sa isang gobyerno. Magugutom ka lamang kung ikaw ay isang tamad. Magtrabaho, magsikap, at huwag maging choosy. Huwag kang mamili kung anong trabaho na pwede para sa iyo. Kung yan magiging stepping stone mo, bakit hindi? Kung hindi mo pa naaabot talagang pangarap mong trabaho, maghanap ka ng ibang trabaho na pwede at huwag umasa. Isang kahangalan po yan, aasa po tayo sa lahat ng ating pangangailangan sa isang gobyerno. At isisisi po natin sa gobyerno dahil tayo nagugutom. Ako mga kapatid, taxi driver ako, naghahanap buhay ako. Hindi ako umaasa kahit kanino. Ang pinapakain ko sa aking pamilya ay pinagpagurang ka ng husto. Merong mga tao, mga kapatid, na tumira sa mga kamag-anak, sa tiyuhin, sa tiyahin, sa mga kapatid, sa mga pinsan. Hindi po yan maiiwasan na kung ikay bagong salta ka sa isang palagay natin Manila. Ang kasabihan sa Maynila mga kapatid, bawal ang tamad sa Maynila. Lahat po dito binibili. Ultimong pagbaba mo pa lang sa bahay, kailangan mo na ng pera. Dahil mamamasahe ka sa tricycle. At hindi po pwedeng tatamad-tamad ka sa iyong tinirhan. Dahil lumalamon ka, gumagamit ka ng tubig, gumagamit ka ng ilaw. Hindi ko mo tsahin mo yan, tsuhin mo yan, o kapatid mo yan, tatamad-tamad ka na at aasa ka na lang sa ibinibigay sa iyo. At ngayon, isisisi mo sa gobyerno, wala kang trabaho. Shit, isa kang hangal.
Magtrabaho, maghanap. Huwag mo isisi sa isang gobyerno. Pati lalamunin mo, huwag mo iasa sa gobyerno. Ang gobyerno ay isang nag-guide lang sa atin kung paano tayo bigyan ng trabaho yung mga dapat bigyan ng trabaho. Pasensya na mga kapatid kung nasasabi ko yan kasi una, walang tamad na Pilipino at walang nagugutom na Pilipino kung ikay masipag lamang. Huwag lang po tayo maging choosy. At huwag natin isisisi yan sa Pangulong Bongbong Marcos kung ikay walang nilalamon. Talagang likas kang tamad kung wala kang lalamunin tapos sisisi mo sa gobyerno. Shit. Nakakalungkot kasi itong mga ibang vlogger, sinisisi nila ang ating gobyerno. Bakit? Ang pangako ng presidente ay hindi natutupad? Mga hangal sila. Hindi naman nangako ang presidente. Panoorin nyo kaya ang lahat ng mga sinabi ng presidente natin. Sa isang banda, magsikap tayo. Huwag tayo tatamad-tamad para may malamon tayo. At huwag kayong aasa. Ang kailangan lang ng isang politiko sa atin yung ating buto. Oh my God. At huwag nating sasabihin na dahil sa kay Presidente Marcos, kayo nagutom. Sa kayong hangal pag sinabi nyo yung ganun. Likas lang talagang tamad ko o ayaw magtrabaho. Kaya ako mga kapatid, isang hamak na taxi driver, nagsisikap ako para kumita, para bukas may makain ang aking pamilya, may pambayad ako sa bahay, may pambayad ako sa ilaw, may pambayad ako sa tubig. Kaya lang masapatan ko mga budget na yan. Eh kung tatamad-tamad ako, saan ako pupulutin? Yun lang mga kapatid. Huwag nating sisihin ang gobyerno, huwag nating sisihin ang presidente Bongbong. Do ba 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 do do ba do 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 a boo ba do